Okay, hello mga ka-ECT. Good luck pala sa darating na ECT, Licensure Exam or Electronics Licensure Exam. Ngayong darating October 21, 2023. So ito, mag-share tayo. Meron ditong tanong from past board exam dito. To double the current range of 50 microampere 2 kilo ohm moving coil movement, the shunt resistance RS should be blank. Dito, i-illustrate natin yung hinahanap dito. Okay? Paano ba natin matutukoy na yung tanong na to ay tumutukoy sa voltmeter or tumutukoy sa ammeter or tumutukoy sa ohmmeter. So, ang tanong na pala ito ay under po siya sa test equipment. Okay, nasa test equipment po ito. So, okay. So, illustrate po natin. Pag sabihin natin na voltmeter, meron po siya naka-series na resistor. Yan. May naka-series po siyang resistor. And reason na yung ating meter ay meron lang siyang limit na current at na kayang ma-handle. So need niya ng resistor para ma-limit yung papasok dito na voltage or current. So okay, naka-series po 'yan. So, okay, o ba naka-R series po siya. Series. Yan, naka-R series po siya. Pag sabihin naman natin na shunt resistant, tumutukoy po ito sa ohmmeter. Okay, paano ba? Okay, paano? Try natin i-drawing. So, ito yung ating meter. Yan, ito yung ating meter. Okay. Yung ating meter, meron po siyang internal resistance. Internal resistance, which is the RM. Meron din po siyang capability to handle current, which is the IM or current in meter. Yan. Itong tinatawag na shunt resistance or RSH or RS. Yan. Ito po yun. In reason na yung excessive na current na dadaloy po sa ating meter ay sasaluhin po ng ating resistor. Ay hindi po masisira yung ating meter. So, yan. Dito po dadaloy yung sobra na current. Kung yung kaya ng meter na current ay 50 microamperes lang at meron tayo ditong for example, kung kaya ng ating yung kaya ng ating meter na current is 50 microamperes lang. Pag sumobra sa 50 microamperes, yung resistor ang sasalo sa current ayun para hindi po masira yung ating meter. Okay. Yung RM naman dito, yung ating meter, meron siyang tinatawag na internal resistance. Internal resistance ng meter. Yung coil ay merong internal resistance. Yun po yung tinatawag na RM natin. So ditong RM natin, meron siyang 2 kilo ohms, 2K. Yan, meron siyang 2 kilo ohms. Yan, yung hinahanap naman natin dito ay yung shunt resistance. Yan, RSH or RS. Yan, shunt resistance yung hinahanap natin dito. So, okay, hanapin natin. Sana naintindihan nyo yung aking explanation. So, hanapin natin yung ating
yung ating shunt resistance, yung para ma-double yung yan, para ma-double yung capability ng ating meter na makahandle ng current. Okay. So first, hanapin muna natin yung current, yung total current na pumapasok dito sa ating circuitry. Okay? Okay. Okay, hanapin muna natin yung current, yung total current or IT or I. Sabihin na lang natin I. Yan. So, yung pumapasok po dito. Okay. Dito, from the question itself, to double the current range of 50 microampere 2 kilo ohm moving coil. So, yung ating IM, yung ating meter, meron na siyang na-handle na 50 microamperes. So, ma-double ito. Yun yung ating total current na pumapasok. So, yung I, multiply lang natin ng 2. Yung IM, multiply natin ng 2. Yan. Yung I is equals to 2 multiply by IM. Ano ba yung IM natin? Okay. Given naman. Meron siyang 50 microamperes. Micro times 10 raised to negative 6. Yan. Try natin kunin. Gamit tayo ng calculator dito. Okay. 2 times 50 times 10 over raised to negative 6 dahil micro. Yan. Anong answer natin? Meron po tayong 0.0001 amperes. Okay. Sulat natin. 0.0001 amperes. Or move natin, convert natin to scientific notation. Naka-amperes po siya. Yan. Okay, pwede natin gamitin yung scientific notation. 1, 2, 3, 4. Okay, or 1 times 10 raised to negative 4 amperes. Yan. Raised to negative 4 amperes. So, yan po yung ating I. Yung ating I. Okay. 1 times 10 raised to negative 4 amperes. Okay. Nakukuha ba? Nakukuha ba? Sana nakukuha nyo. Okay. So, nakuha na natin yung I. So, ano ba yung formula ng ating DC ammeter? So, okay. Ngayon, introduce natin yung formula ng DC ammeter. Yung formula ng ating DC ammeter, okay. Ang formula ng ating DC ammeter, dahil tinutukoy dito yung shunt resistance, meaning ammeter yung tinutukoy dito. Pag sa voltage is series, di ba? Pag sa series resistance, pag sa current sa ammeter, naka-shunt. Okay, naka-shunt siya. Yung resistance is naka-shunt. So ito yung formula ng ating DC ammeter is RSH or RS or resistance shunt
okay, is equal, wait, move natin sa baba. Yan. Is equals to IM or current in meter all over I minus IM current in meter multiply by resistance in meter. So, ayan yung formula ng ating DC ammeter. So, okay, input lang natin, okay? Input lang natin. So, okay. Yung IM natin is 50 microamperes, or wait, micro times 10 raised to negative 6. Yan, microamperes. Yung I natin is 1 times 10 raised to negative 4 ampere, okay, minus IM or 50 times 10 raised to negative 6, wait, okay, multiply by RM, which is the resistance emitter, is 2K. 2K is 2 times 10 positive 3 ohms. Yan. Yan yung scientific notation. Okay, input natin sa scientific calculator. Okay, try natin dito kung kaya. Mukhang mahirap dito. Okay, ganito na lang. Input nyo na lang yung input nyo na lang yung equation dito sa inyong mga scientific calculator at solve natin. Okay. Gamit ako ng scientific calculator. Okay, 50 times 10 raised to negative 6, 1 times 10 or raised to negative 4 minus 50 times 10 raised to negative 6, negative 6, yan, multiply by 2 times 10 raised to positive 3. So, yung ating sagot ay yung ating RSH is 2K. 2 kilo ohms. Yun. Yung ating R shunt natin. Yung resistance shunt. Yung resistor shunt. So, okay. Para ma-double yung current capability ng ating meter, need natin ng naka-shunt na resistor na mayroong value na 2 kilo ohms. So, yan. Sana ay naintindihan nyo yung aking munting sharing. Okay. Good luck pala mga future electronics technician. Okay.